Hi, Earth Angels and Divine Beauties! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 para sa iyong General Tarot Reading, Love Message para sa kahit na anong zodiac sign. So, hindi po ito sa lahat magre-resonate kasi napaka-specific po ng message. And may na-ready na ako mga cards. So, the first one, I need to figure myself out. So, nalilito na overwhelm itong taong to. It hurts so much. There's some sort of trauma na yun yung dahilan kung bakit hindi siya okay. At hindi kayo okay. I can't take it anymore. No one understands me but you. So obviously, isa itong misunderstanding between you and this person na napaka-intense ng emosyon ngayon. What do you see in me? I can't talk to you right now. So, pwedeng no contact kayo or baka binlock mo siya, binlock ka niya, hindi kayo nag-uusap, hindi kayo okay. Pero, hindi ka niya maalis sa isip niya and this is someone na feeling niya kailangan ka niya kasi ikaw din yung mag-heal nitong situation na to or tong connection na to, relasyon, kung ano man to guys. Kasi iba-iba naman kayo ng situation since this is a general reading. Ano nakita ko dito, may pagmamahal pa rin tong taong to sa'yo. Yun nga lang, masyado siyang na-overwhelm ng mga emosyon. At yun yung kailangan niyang ayusin sa sarili niya. I am scared of rejection. So, parang inunahan ka na niya kasi ayaw niyang i-reject mo siya or feeling niya ni-reject mo siya. Kaya, ayan, kaya kayo magkagalit. Inaway ka niya, pinagsalitaan ka niya ng hindi maganda. Painful memories. Oh, sabi sa inyo there is a certain trauma na nangyari dito sa taong to. Kaya siya nagkakaganyan. Sexual desire. Okay, and don't wait for me, please. I was hurt by you. Oh. Alam mo, this person is very codependent. Yun yung pinaka-problem dito. Kasi pag codependent yung tao, feeling niya, hindi niya kaya pag wala ka. I long for your kiss. Kiss, ayan. So, yun yung problem. This is a person na hindi strong. Mahina ang loob niya. Feeling niya kailangan ka niya. So, okay, tingnan natin guys. Gusto kong tingnan kung anong klaseng connection meron kayo nitong taong to. So, I'm gonna use this tarot deck na itatag ko din dyan. Pwede nyo bilhin sa Shopee, pero this one original to. So, tingnan ko kung merong original na ganito sa Shopee. Tapos itatag ko dyan para mabili nyo din if bet nyo itong mga tarot cards na to. Okay, pero alisin ko muna to guys. Itong mga cards na nasa table. Ayan. So, naalis ko na. Ngayon, gagamitin ko tong cards na to. Tingnan natin. Ano ba mga energies connected sa'yo at dito sa person na ito. We have Queen of Swords. Mataray siya. Galit siya. Okay, magkagalit kayo. The shadow side. Merong negative energy or stress. Itong taong to, hindi siya marunong mag-transmit ng energy niya or hindi niya alam kung paano i-handle yung stress niya. Kaya parang ikaw yung naging parang nilabas na yung sama ng loob niya sa'yo. Okay, Ace of Pentacles and then the Hermit. Naghihirap siya ngayon or nagsastruggle siya. Okay, may mga kailangan siyang ayusin sa sarili niya, sa career niya, or sa buhay niya, or sa finances niya. Six of Wands, the Star. Ayun naman pala on the process of healing tong taong to. Alam mo, ang problem kasi dito sa taong to, masyado siyang nag-focus dun sa mga hindi magandang nangyari sa kanya. Kaya naapektuhan yung connection niyo. And we have, sa bottom of the deck, si King of Pentacles. Masyadong seryoso sa buhay, kaya hindi na niya na-enjoy yung buhay niya. Baka may gadi kang earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although this can be any sign, malakas din dito ang energy ng Virgo, Capricorn, Aquarius, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. May konting fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. So, like I said, masyado siyang seryoso sa buhay. Masyado niyang sineseryoso lahat. So, masyadong strict. Okay.
And sa totoo lang, nakikita ko dito, magkakaroon ng victory and success sa dulo nito. Magkakaroon kayo ng reconciliation, magkakaayos kayo. Okay, pero sa ngayon talagang hindi okay yung nakikita ko kasi nagpapastress kasi tong taong to eh. Okay sana. Actually, nasa mindset talaga yan, guys. Kasi malaki yung potential nitong taong to or maganda yung potential niya. So we have Two of Swords, a supportive energy. We have the Fool, the Seven of Swords, the Two of Cups. Okay. So parang minamaliit ka nitong taong to. Sad to say, parang natatangahan siya sa'yo. Okay, huwag kayong magalit sa akin. Sinasabi ko lang yung nakikita ko dito. So, ganun siya ka-inis sa'yo or kagalit sa'yo. Parang tingin niya sa'yo, hindi mo alam ang gagawin mo or wala kang direksyon sa buhay. Samantala, hindi niya nakikita yung sarili niya na ang nangyayari kasi sa kanya is na-overwhelm siya ng fear, ng doubts. So, naka-blindfold siya. Yan yung humahad lang sa kanya dahil sa takot niya na baka ganito yung mangyari. This is someone na sobrang advanced mag-isip at negative siyang mag-isip. So, kaya siya na-trap dito sa energy na to na naka-blindfold siya. At hindi siya makapag-desisyon para sa sarili niya. Hindi din siya makagalaw. Kasi nga, negative kasi siya mag-isip. And yung tingin niya kasi sa'yo is, tingnan ko ha, parang tinatakbuhan mo siya or hindi mo hinaharap yung problema ninyo. Ganun ka niya tingnan. Okay? So, mamaya tingnan natin, i-confirm natin kung totoo ba yun. Kasi yun yung tingin niya sa'yo. I-confirm natin kung ganun ka nga ba or tingin lang niya yun sa'yo. Okay. And then, so, Seven of Swords and the Two of Cups. Yun na nga, hindi kayo okay. And, kailangan magkaroon ng pag-uusap ng mutual understanding at ng reconciliation para mag-work out. Which is eventually, nakikita ko naman mangyayari yon if tutulungan yung sarili niya para mag-heal. Okay, you may be dealing with someone na, actually nasabi ko na yung trauma niya, yung mga wounds niya. Sayang kasi ang ganda ng potential niya. Okay. So, okay, mag-clarify muna tayo. Bakit si King of Pentacles yung overall energy niya? We have Eight of Wands. Communication or travel. Okay. So, we have the Tower and the Ace of Cups. Merong ending na nagdadala naman ng bagong simula. So, maraming nangyayari dito at itong kwentong to, hindi pa ito nagtatapos dito. Marami pa talagang magaganap sa koneksyon na to. Hindi pa to ending. This is just a change or a transformation na kailangan mangyari o pagdaanan ninyo. Mga challenges, kumbaga. And sa bottom of the deck, Three of Pentacles. This is someone na nag-aaral or baka teacher siya or student siya or nagtatrabaho siya sa office. Basta may nakita ko dito na parang may sinusulat or may binabasa. And there is partnership. Okay. So gusto kong i-clarify ngayon kung ano yung totoong feelings mo sa kanya or sa sitwasyon na to. Okay, ano nga ba? Tingnan natin, guys. Five of Cups. Okay, malungkot ka at hindi ka masaya sa nangyayari. Very emotional ka and very challenging nito para sa'yo. Parang binigyan ka niya ng sakit sa ulo. So, grabe. Actually, ginajudge ka nitong taong to. Hindi ka niya nauunawaan. Parang sarili lang niya yung gusto niyang makinabang dito sa connection na to. Ganon ka-selfish yung nakikita kong energy nitong taong to. Hindi man lang niya nakita na umiiyak ka or nangihinayang ka. Hindi naman lang niya yun kinoconsider. Actually, hindi ka okay. Sige, clarify pa natin, guys. We have Queen of Cups. Okay. Minahal mo siya. Mahal mo siya. Parang hindi niya na-appreciate lahat ng mga ginawang mo para sa kanya, lahat ng binigay mo sa kanya, yung pagmamahal, yung atensyon, yung panahon.
So, kaya ikaw, you feel neglected. Okay, grabe. Lungkot naman ito. Six of Swords. So, pinili mong magkaroon ng peaceful life. Umiwas ka muna. The Wheel of the Year. Alam mo, may malaking blessing para sa'yo paparating. So, itong Wheel of the Year, pwede itong mangyayari sa New Year. Ang bilis ng panahon, guys. November na ngayon, magdi-December na, tapos New Year na. Okay? Kasi energy to ng New Year eh. And I feel like there's a big blessing waiting. Kaya to nangyayari lahat kasi may blessing na paparating. So, keep going, be positive. Nakikita ko, you're trying to move or to continue moving despite the misunderstanding. You choose to be optimistic and positive sa pag-iisip mo. Nine of Cups. Oh, parang chill na chill ka lang. Relax ka lang masyado. So, yeah, positive thinker ka at hindi mo ina-stress yung sarili mo. King of Swords. You are a smart person, an intelligent person. Ace of Swords. Alam mo kung anong gusto mo, anong kaya mo i-tolerate. At alam mo din kung kailangan mo nang tapusin ang isang connection. Seven of Pentacles. May hinihintay kang blessing, which is, I feel like ito yon, itong Wheel of the Year na energy. So, i-claim nyo to, guys. Ayan, oh. So, claim this new beginning and positive blessing para sa'yo. Comment nyo dyan. Ayan. Okay. Saan patungo itong connection na to? Saan patungo itong connection na to? Tingnan natin. Okay, ito. Five of Wands. Sa ngayon, sabi dito, magulo, conflict, hindi okay. Ten of Swords, Ten of Wands. This is a burden. Three of Cups. Okay, so may mga tao, maraming tao sa paligid. So, sa ngayon, hindi pa masisettle ito. Okay, what's next? Emperor, Chariot, Two of Wands, Temperance, High Priest. Wow! Ang ganda ng energy mo. It's like sinasabi mo dito na hindi man okay ang mga bagay-bagay, pero alam mo kung ano yung mag-workout para sa'yo. With the Emperor and the Chariot, may travel. Okay? Kung anong klaseng travel man to. Nakikita ko yung confidence mo. And also, at the same time, nag-a-adjust ka, naghihintay ka. So, pabalik-balik. Siguro yung travel mo ay pabalik-balik. Okay? Or ilang beses kang nagta-travel. And then, you are a manifestor. May angel ka eh. So, ito yung tumutulong sa'yo. And this High Priest energy, okay, you are anointed. You are a chosen one. Okay, ayan. Grabe. Grabe naman to. The Hangman, enlightenment, or looking at things from a different angle. Parang pinagpapasalamat mo lahat na nangyayari. Kini-claim mo to as mga blessing to sa'yo, kahit challenging. Okay. Napakadaming opportunities. Okay. Final card is the Two of Pentacles. You are juggling and manifesting. So, lakas ng loob mo. The High Priestess. At yung nakikita ko kasi, very creative ka. At the same time, hindi mo kailangan sabihin yung mga pinaplano mo. Kasi, kilala mo sarili mo, malakas ang confidence mo sa sarili mo. Okay. So, tingnan natin ngayon, ano pa ba mga energies connected sa inyo nitong taong ito? Tingnan natin, guys. Okay, alisin ko muna to. I-clear ko muna yung table. Okay. So, ano pa ba mga energies connected sa'yo at sa person na to? Twin Flames. I can't stop thinking about you. I'm seeing the synchronicities. It's driving me insane. I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. Okay, so strong yung attraction sa inyo. Baka kayo ay twin flame or soulmate. Hindi kanya maalis sa isip niya kasi
andun yung panghihinayang sa kung ano man yung mga misunderstanding ninyo, yung mga arguments nyo. Kasi bigla ka na lang yung tinalikuran. Kasi it's getting too intense. Ayaw niyang harapin yung sitwasyon. Natatakot siya. Dahil may trust issue siya. Parang, this is someone na walang tiwala sa mga tao sa paligid niya dahil nga sa nangyaring past trauma sa kanya. So, may hirapan ka lang dito kasi andun yung, parang kahit anong gawin mo, meron at meron nasasabi itong taong to. Ayan. Pero hopefully nga, sana nga, is either lang naman magsistay ka pa ba dyan at tulungan mo itong taong to na magbago or pipiliin mo yung sarili mo para magkaroon ka ng healing, di ba? I pretend like I don't care but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. Grabe, obsessed sa'yo. Parang na-trigger tong taong to. I didn't know if my family was going to accept you. So, may family issues. Okay. May ibang taong involved. I couldn't give to you like I wanted because I'm still healing from my past. I'm tired of the silent treatment. I want to sit down and talk about it once and for all. So, grabe, ang intense. Gusto niya magkaroon ng give and take sa inyo. Gusto niya magkaroon ng pag-uusap sa inyo. Pero sa ngayon ang nangyayari is silent treatment. Hindi kayo nagpapansinan. I want a second chance. Not being with you is killing me. Oh my gosh. So, ano pa ba? Ano pa ba mga energies connected sa'yo at sa taong kadil mo? Okay. Holy, go to the museum. Clear, light a candle. Exchange, buy clothes you like. Alam mo, nakikita ko dito sa person na to, you are too good to be true. Kaya, parang kinokopya ka niya. Okay? Ayun, kasi with this exchange, parang gusto niya magkapalit kayo. Gusto niya kung anong meron ka, kaya kanya kinokopya. Kasi nakikita niya yung liwanag mo. Okay. So, tingnan mo mabuti yung intensyon ng taong kadil mo. Kasi baka gagamitin ka lang niya. Focus, watch a movie you like. Heal, help those in distress. Free, camping. Okay. And we have convert, swim. Loyalty, petting a cute dog. Ayan, merong cute na aso. So, pwede ito mga energies na nakikita mo sa paligid mo, mga signs. Meron ko nakikita may tinutulungan or merong nanghihingi ng tulong. Okay. So, kuha tayo ng mga messages coming from your person. Anong messages ang gusto niyang sabihin sa'yo? Messages from your person. Parang wala. Nangihinayang too late. Oh my gosh. Parang ayaw kang kausapin eh. Kilig much, super in love. So, nangihinayang siya kasi masaya naman siya talaga sa'yo eh. Kaso lang feeling niya too late na. Huli na bang lahat? Pwede ko pa bang ibalik sa dati ito? Sacrifice. Romance, passion. Okay, kasi napaka-strong ng attraction sa inyo. Oh my gosh, will you marry me? Engagement. Babe, oh my gosh. Alam mo, may nakita kong engagement na hindi natuloy, kaya may nanghihinayang. Grabe. Ayan, although may nakita din ako dito guys na meron talaga dito na gustong mag-propose sa'yo. Hindi yun sa lahat magre-resonate ha.
Pero, kung sa'yo to, comment mo dyan para alam ko. Kasi pwedeng wala kang idea dito na gusto niya mag-propose sa'yo. At meron din dito, ayaw sabihin na gusto mag-propose dahil natatakot na baka i-reject mo siya, natatakot sa responsibilidad, natatakot magpaliwanag. Alam mo yon, kinakabahan. Okay, merong hurt, healing, bagong simula. Okay, self-love, marriage, guys. Oh my gosh. Nanonood, stalking you. Grabe. Faith, hope, and inspiration. So, may nagsastalk sa'yo kasi talagang umaasa siya. Ikaw yung inspiration niya. Kasi gusto niya magkaroon ng bagong simula. And this is also the person na talagang yung tingin niya sa'yo ay sobrang special na feeling niya ikaw na nga yung makakatuluyan niya kasi merong marriage dito. Or yun yung gusto niyang mangyari kasi may romance or passion na nafe-feel itong person na to sa'yo. Dreaming of you. Oh my gosh! Pangarap ka. Ayan, guys. So, pangarap ka niya. Muli. Oh my gosh! Muling ibalik. Second chance. Nakakaloka. Okay. So, definitely, kung ano man tong gulong ginawa niya, ngayon ay ang gusto niyo mangyari ay ibalik niyo muli kung ano ang nagkaroon kayo dati. Gusto niya maging masaya kayo together. Okay, what's coming towards you? Let go, make room for the new beginning on its way to you now. So it's either i-let go mo yung relationship or i-let go mo yung pag-aaway ninyo or yung misunderstanding ninyo. Tingnan mo kapulay pa ng butterfly ko. Diba cute? So, there is a new beginning happening right now. It's new moon right now. Actually, yeah, bukas talaga yung pinaka new moon. So, ayun. Kaya, nafe-feel mo yung energy. It's a good time to release all of your burdens. Lahat ng mga nangyayaring hindi maganda, let go mo na yan. Bitawan mo lahat. Siyempre, mag-pray ka. Ask God for help para magkaroon ka ng bagong simula, a positive new beginning. They'll be back. Expect to hear from them soon. Okay. Diba? Babalik itong taong to sa buhay mo. Pets, getting a new pet, giving a current pet more love. Open up your heart. It will help you attract more love. Ayun naman pala Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. So, ano pa bang mga gustong sabihin sa'yo nitong taong to? Tingnan natin. Mensahe sa'yo nitong taong ito. Okay. Our love will never cease to exist. Oh my gosh. Ano pa? Now is not the time. Oh my gosh. We've been together for lifetimes. Parang andun yung feeling na kahit anong iwas niya sa isa't isa, pero pinagtatagpo kayo ng tadhana. Yung nga lang parang now is not the time. Parang gusto niya nang pag-usapan lahat, pero parang hindi pa tama yung panahon. Oh, I love you so much. Oh my gosh. Ayan. Anything else? I wish you were mine. I wish we could be together forever. You are the light at the end of my tunnel. Grabe. Do you miss me the way I miss you? Our love is eternal. Grabe. Nakakaloka tong taong to. Napaka-intense din ang emosyon niya. Okay? At sinostop ka. Pinapangarap ka. Parang pinapantasize ka. Iisip-isip ka niya. Hindi siya makaget over sa'yo. Okay. So, kuha tayo ng more energies between you and this person. Okay, ano to?
Stork! Ayun naman pala eh. This is a good card. Letter and the sun. Wow! Alam mo, itong letter na to, magdadala ng positivity, ng healing. Itong stork na to, ito na yung pag-uusap. So, kailangan mangyari to. Okay? Kailangan magkaroon ng heart-to-heart conversation, transparency, openness, and respect sa isa't isa. Okay? The gentleman is here. So, anong binabalak nitong si gentleman? O si gentleman? Actually, naguguluhan siya. Ayan, sabi dito, the mice. So, naguguluhan siya kasi may iniisip siya na may problem. Okay? Whip. Merong masakit magsalita. Grave. Child. The fox. So, alam mo, sabi dito, siya yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ending sa connection na to. Pwedeng nag-break up kayo or nagkaroon ng matinding pag-aaway kasi naging immature siya, naging childish siya, at fox is someone na talagang uutakan ka. Inutakan ka niya, manipulation, treachery, deception. Inutakan ka nitong taong to. And I'm hearing, kaya niya ginawa yun kasi inisip niya na baka utakan mo siya. So, inunahan ka na niya. Diba? Grabe. Gentleman ulit. And the garden. Oh, so this is nice. Ayan. Crossroad. So, may decision na kailangan gawin. And yung decision is hawak niya yon. Okay? Nasa kanya yung susi. Or pwedeng baliktad. Pwedeng nasa iyo yung susi. The tree, the mountain, bouquet, the bear, the snake, the house, the lilies, clock tower. Alam mo, problem kasi dito sa taong to. Ano siya eh, stubborn siya eh. Kumbaga, ipipilit niya kung ano yung gusto niya. Ayaw niya mag-compromise. Yun yung problem. So, pag-isipan mo din guys, kung gusto mo ba talaga ng ganyang klase ng connection or kung ayaw mo. What's coming towards you? Sparks. Keep the sparks flying. Surprise each other with gestures of love. Sacrifice. Love may come with sacrifices. Evaluate what you're willing to give up. Settling. Avoid settling for less than you deserve in love. So, malakas yung attraction sa inyo, pero kailangan mo talaga ng malaking desisyon. Kasi sacrifice to eh. Pag pinili mo tong taong to, and we have imperfections, love is a beautiful mess, embrace its imperfections. Sabi naman dito, mag-i-improve naman yung mga bagay-bagay, unti-unti. Very challenging lang talaga yung nangyayari ngayon. So, yeah, nasa sayo na yan kung anong magiging desisyon mo. So, alisin ko muna to guys, kasi kukuha ko ng mensahe galing sa angels mo. Ayan. So, tingnan natin. Ano ba mensahe ng mga angels mo? We have crystals. So, kagaya nitong mga nakikita ninyo, yung crystals ay nagbibigay ng magandang energy, positive energy, and stable energy. Iba-iba din yung benefits, guys. Pero most of the crystals na nakikita nyo dito is very calming yung energy. So, inaalis din yung mga bad energy, pinapalitan ng good energy. Nakatag to sa description box kung gusto nyong bilhin. So, merong iba-ibang mga benefits. Ayan, pwede kayong umorder guys. I-click nyo yung mga nakatag na link dito sa video ko. Okay. Sa Shopee. Okay. Ano pa? You have crown chakra and repentance. So, ayan, manghingi ka ng kapatawaran sa mga kasalanan mo. Kung ano man tong iniisip mo. Kasi,
gagaan yung pakiramdam mo pag ginawa mo yun. You have ancestors. So, andyan yung mga ancestors mo, tumutulong sa'yo, binibless ka. 11-11, ayan. So, this is a very positive number. It symbolizes balance, stability, and solid foundations. Okay. So, we have Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Grabe. Napaka-simple lang, pero kailangan mo talagang gawin to kung may gusto kang ma-achieve sa buhay mo, sa career mo, or sa love life mo. Kailangan hingin mo yon. Kailangan paghirapan mo yon para ibigay sa'yo ni God. So, tulungan mo ang sarili mo. Yon ang ibig sabihin nitong message na to. Okay? Ano pa? Leader! Wow, you are a leader. Third eye chakra. 717. Good vibes. Okay. You know the truth. 777. Throat chakra. Life purpose. So, yung life purpose mo is it involves helping people, talking to people. Okay, 444, it means you are protected. Okay, wow! Comment, claim positivity to claim this beautiful energy. Ayan, guys. Oh, you are a star seed! So, yun ang kakasabi ko lang na yung life purpose mo is to help people. Kasi you are a star seed, nagdadala ka ng healing energy, at yung mga ideas mo, yan mismo yung tulong na binibigay mo sa mga tao sa paligid mo. At binibless ka dahil dyan. I just saw 313 angel numbers on the screen. You have the infinity symbol. You are a creator, magaling kang mag-manifest, kaya gamitin mo yon. Okay? Gamitin mo yung talent mo. Okay, ano pa? 111 and help others. Ayun, guys, very consistent. It's like you're being called to help others. Ayan, like I said, binibless ka, the more na tumutulong ka sa iba. Okay. Powerful. Oh my gosh, comment. I am powerful to claim this beautiful energy. I love it. You are a leader, you are powerful, and you are a star seed. 33. Ano pa? Divine light. I love that. And heart chakra. Ayan. So the last one is this, Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists. So, cleansing energy. And He rewards those who earnestly seek Him. So, comment, I have faith in God and I believe in God. Ayan, guys. Kasi kailangan may faith ka. Kailangan naniniwala ka sa Kanya. So, i-claim nyo na yan dyan. I-comment nyo dyan to claim. Ayan. (666) reflection. When you allow time for reflection, you allow yourself to see where inner shifts are needed. It's time for you to look at your beliefs and ask, is this serving me? Or is it time for me to release this? Reflect, refocus, and readjust. So, kailangan mong mag-meditate, pag-isipan mo kung ano ba yung mga ginawa mo, ano ba yung mga pagkakamali mo, at baguhin mo yon. So, medyo magpahinga ka muna at mag-adjust ka muna. At syempre, kailangan din i-release mo na yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo at hindi mo na kailangan ngayon. Kung may pag-uugali ka na hindi maganda, so it's time na ihinto mo na, alisin mo na sa sistema mo, at baguhin mo na yung sarili mo. This is a strong message, especially kasi mayroong repentance na card. So, pag ginawa mo to, talagang mabibless ka with a beautiful new beginning. Ayan, guys. So, syempre, mag-pray kayo, guys, para ibigay itong healing na to.
Clarity 13:13. As the storm passes, the clarity is felt faster than lightning is seen against a dark sky. The divine is reminding you that clarity is readily available. All you have to do is ask. You have weathered the storm and now the sky is clearing. Alam mo, matindi yung pinagdaanan mo, pero sabi dito, tapos na yung bagyo. Yung iba kasi literal na talagang apektado kayo nung itong nakaraang bagyo. kaya natin nasagap tong energy dito. Pero for others of you guys, ito yung mga challenges na talagang nangyari sa buhay mo at ngayon sabi dito tapos na yung mga challenges na yon at ito na ngayon yung panahon para magkaroon ng clarity at ng bagong simula. So to claim this beautiful energy, comment niyo yung affirmation. Comment, loving energy surrounds me and I trust that the clarity I feel is the answer that I need. Ayan guys, there is loving energy around you. So i-comment niyo din dyan, claim loving energy. Ayan. So, tingnan natin, anong advice sa ating mga divine beauties at mga earth angels na nanonood. Tingnan natin, anong advice. Okay, we have health. Isa pa nga. Isa pang advice maliban sa health. Okay, contentment. You can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly, remember, I'm right here resting in God. Alam mo, matuto daw makontento kasi kung anong blessing na meron ka ngayon, sobra pa yan sa kailangan mo. At tandaan mo, andyan ka kasama mo si God. This is a very calming energy na, kumbaga, hindi mo na kailangan mag-alala. Kailangan mo lang gawin is makontento sa mga blessings na sobra pa sa kailangan mo or sobra pa sa inisip mo na magkakaroon ka. Ayan. At ang mahalaga dito kasi andyan si God. Sinasamahan ka niya, lagi kanyang kasama. Kaya syempre mag-pray ka din lagi. Ayan guys, I love it. So that's all for our love message for today. Thank you for watching. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. Let me know kung nag-resonate ba or kung ilang percent nag-resonate. At kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayo magpa-private reading, message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details ko. So, diretso na po kayong mag-message sa akin sa Viber or sa WhatsApp. Kailangan talaga meron ka nun para maka-message kayo sa akin. So, thank you again, Earth Angels and Divine Beauties. I love you guys. Have a good night. God bless. Stay safe and see you again soon. Love you guys. Bye!